Anyway, alisin ko na ho ito, mga bossing, no? Bato as supporter grants Digong wish, vote straight for PDP laban. Ewan ko na lang kung may maniwala pa dyan, no? Pagpahingahin nyo na ang dating Pangulong Duterte, no? Kaya nyo na siguro yung pangangampan niya. Hayaan nyo na yung tao na pumokus doon sa kanyang kinakaharap na problema. Huwag nyo nang idagdag ang inyong mga sarili. Matatanda na kayo. Di ba? Matatanda na kayo. At kung kumpiyansa kayo na kaya nyong ipanalo at totoo yung mga sinasabi nyo kayo ay may mga nagawa. Hindi nyo kailangan ng dating Pangulong Duterte para ipagsigawan ang inyong pangalan. No? Dahil mismong ang taong bayan ang magsasabi, ito, si Bato de la Rosa, iboboto ko ito. Kasi alam ko ang mga nagawa nito. Kaya lang mga bossing, nung panahon ho yata nila, madaming pangako ang napako ho. Di ba? Madaming pangako ang napako. Basahin mo na lang yan, Balikan natin. Kung babalikan ho natin nung panahon ng pamamayagpag nila, April 27, 2022, ito po yung mga huling buwan nang nakaupo po ang dating Pangulong Duterte, mga bossing. Biruin mo, Abril, Abril 27. May, botohan na yan, election na, 2022. Diba? Ibig sabihin, patapos na termino. Yung pinagsisigawan ho nilang beld. Beld. Sabi dito, DPWH, no? Kung hindi ako nagkakamali, di ba, ang sekretary nito, yung tahimik lang, kapangalan natin na tahimik lang. Tama ba ako? Na hanggang ngayon po, ilang linggo nang bumagsak yung tulay na ipinagyayabang nila nung panahon na namamayagpag po sila, mga kababayan, doon sa kanilang mga posisyon. Ngayon, hindi man lang makapagsalita. Ganito po kasi yan Yung tipo bang maipaliwanag lang, kaya po bumagsak yan Hindi. Ang ginawa nila, mga kababayan, nung mga supporter nila, dati, beld, tatak Duterte. Ngayon hindi na masabi na proyekto ng dating Pangulo, yung bumagsak. Nagtuturoan ako, Uy, proyekto ni yan? Proyekto ni Noynoy yan. Yung iba naman sa kanila, proyekto ni BBM yan. Hindi na masabi, proyekto ng dating Pangulong Duterte, samantalang yung dati, beld, tatak Duterte yan. Diba, sabi ni Mayor Along, basta ako, marami na akong napinturahan sa Caloocan. Diba, si Rocansaki? Puro papintura lang? Diyan tumatakbo si dating Senador Trillanes. Maganda ang niya, maganda ang laban ni dating Senador Trillanes. Lalo ho ngayon, mga kababayan, tawag dito, lahat ng sinabi ni dating Senador Trillanes, ngayon natin nakikita na totoo pala. Ayun, ang dating Pangulong Duterte, sa haba-haba ng panahon na pakikipaglaban ni Trillanes, napapatunayan natin, talaga palang may sinabi itong tao na to. Di ba? Nangyayari. Mga taga-Caloocan, kayo ang bahala para sa isang Trillanes na tumatakbo diyan sa pagiging mayor. Ngayon, ano sabi dito sa balita na ito? DPWH, 12 out of 119 build project completed. Patapos na yung termino. 119 yung naipangako, 12 ang tapos. Yung petsa nung pagkakabalita nito ng GMA, April 27, 2022. Di ba? Kailan ang kung Mayo 16 o Mayo 12 yung election, ilang araw na lang, 7 kung 12 ng Mayo, 15 araw na lang, election na, tapos 12 ang natapos out of 119 sa beld. Ano ba yun? Diba?
Sabi, nag-release ang World Bank ng 76.9 billion pesos sa gobyerno sa administrasyon ni former President Duterte. At the end of his term, nagbigay ng report ang World Bank na only 6.9% ng proyekto ang natapos. Ang tanong, saan napunta yung iba? Kumpletong nakuha. Kumpletong nakuha o kumpletong na-release ng World Bank yung 76.9 billion pesos. Syempre, yan po, pag sinabing kumpletong nakuha, kumpletong na-release, ibig sabihin, panghanggang katapusan ng proyekto yan. Di ba, Ai Chang? Bakit 12? Bakit 12 lang? Na out of 119 na build. Sabi ni Arlene Kayumanggi, 13 nga, bakit hindi isinama si Kitty? Oh. Di ba? Ba't 12 lang? Yun ngayon ang katanungan, mga bossing chief amo, sir. Kung yung mga hindi natapos, paano ito? Kung yung mga budget na nakalaan po para matapos lahat ng proyekto, nandun pa kaya? Or, wala na din, ubus na din. Kasi, para maubos mo yung 76.9 na kumpletong nirelease po ng World Bank, mga kababayan, dapat kumpleto din ho ito. Yung 119. Di ho ba, mga bossing? Yun ang katanungan ngayon. Nananatili po kaya yung budget, no? Yung budget na para doon sa ilang pa yan? 12 lang. 12 lang ang natapos Yung budget para doon sa 107 para mapagpatuloy at matapos lahat. Or wala na din. Maganda malaman natin kung nasaan yan. Di ba? Mga kababayan? Sabi ni Roberto Cabe, DDS vloggers, nakasuhan, purong fake news. Sino? Sinong DDS vlogger yung ano? Meron mga ano yan, meron mga talagang yun na ang lakaran nila, mag-fake news. Ano po? Kasi yung iba, yung mga nagpe-fake news, dahil nga, kagaya natin, mga bossing, araw-araw po na sa ginawa ng Diyos. Hindi po yung kibuloy na Diyos, Diyos po ng DDS yun. Araw-araw po na ginawa ng Diyos, mga kababayan, lahat ng ikino-content natin dito, galing sa GMA, galing sa ABS-CBN, kumbaga, sa madaling salita ho, mga naibalita na, mga bossing, at tapos magbibigay tayo ng reaksyon. Kung wala tayong bagong balita na re-reactionan, wala. Replay. Di ba? Ganun yung nakikita nyo dito sa channel natin. Kaso, yung mga nagpe-fake news, ang ginagawa ho nila, naku po, yung mga balita, puro magaganda to no? Kapag nireactionan ko to, mas papabor kay Bongbong Marcos to, ayaw ng boss namin ng ganito. Ang kailangan yung mga ibabalita o re-reactionan namin, masisira si Bongbong Marcos. Di ba? Wala silang makuhang balita ngayon. Gagawa ng kanilang sariling balita. Maghuhulma ng kanilang sariling istorya para hindi mapagalitan nung mga boss nila. Kaya ganun ho ang nangyayari. Umaabot sa punto na fake news na po yung kanilang mga ibinablog. Sabi ni Mayor Along ulit, paint lang malakas. Puro paint lang ba si Along maliksi? Diyan sa ano? Diyan sa Caloocan? Anyway, naknantok. Natawa lang ho ako kasi mga kababayan, 119 yung build na proyekto. Kasi talagang nung panahon na yun, tayo dito, tayo dyan, madaming proyekto. Tapos 12, natapos. Ito pong petsa na ito, Abril 27, ilang linggo na lang ho, election na, mapapalitan na. Yung si dating Pangulong Duterte. Ano yun? Dapat dalhin at imbestigahan sa Congress yan para malaman kung saan napunta yung pera ng bayan. Tama nga naman.